Ang free will ba ay biblical o ito ba ay invention ng tao? Tingnan natin ang ating King James Bible para malaman ang tungkol sa free will. Una, lahat tayo ay makasalanan, ngunit ang unang makasalanan na nagbanggit ng free will ay si Aristotle. Naniniwala si Aristotle na ang mga tao ay may free will at may kapangyarihang gumawa ng makatuwiran, voluntaryo at independenteng desisyon. Ngunit isinulat na ni Moises ang halos katulad ng inilarawan ni Aristotle. Sinabi ni Moises kay Paraon, "Ang Diyos ng Israel ay nagsasabi, palayain mo ang aking bayan." Sumagot si Paraon na hindi niya kilala ang Panginoon at hindi niya palalayain ang mga tao. Makikita na gumawa si Paraon ng desisyon, pagkatapos ay nagbago siya ng isip at pinayagan ng Israel na umalis ayon sa utos ng Diyos. Suriin natin kung ano ang nangyari kay Paraon at tingnan natin kung ito nga ba ang free will na tinutukoy ni Aristotle. 1. Kailangang marinig ang utos. Kailangang matukoy ang kinakausap. Sa pagkakataon na ito ay si Paraon. 3. Pagsunod o pagtutol. Mapapansin natin na ang definisyon ni Aristotle ng free will ay walang konteksto ng utos mula sa Diyos o mula sa kanyang puso. Kung walang utos na susundin, walang pagsunod o pagtutol. Walang pagkakataon sa kasulatan na tinanggal ng Diyos ang mga tagubilin, sa katunayan, puno ito ng mga tagubilin. Ano ang punto natin? Ang definisyon ni Aristotle ng free will ay limitado sa mga desisyon ng isang hiwalay sa Diyos. Walang Diyos ang mga hentil noong panahong iyon ayon kay Paul, maliban kung naging proselyte si Aristotle sa Judaismo. Ang pagiging makatuwiran sa buhay o ang kapangyarihang gumawa ng mabuti o masama habang hiwalay sa Diyos ay hindi free will, kundi earned will. Ang ibig sabihin ng earned will ay may karapatan kang gawin ang nais ng iyong puso bilang isang hiwalay sa Diyos, at ito ay biblical. Nang magkasala si Adan, dumating ang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan. Tinamo ni Adan ang kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao. Ang kamatayan na dumating ay nagbilanggo sa tao sa kadiliman. Kaya't ang lahat ng kalooban ng tao ay earned sa halip na free. Tinamo natin ang ating mga desisyon dahil lahat ay nagkasala. Mahalaga ba ang free will ni Aristotle? Sinabi ni Paul na ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Ito ay isang paraan upang pagtakpan ang kadiliman sa kanyang puso dahil sa kawalan ng Diyos o Kristo. Nang ibigay ng Diyos ang tao sa pagnanasa ng kanyang puso sa panahon ni Abraham, ang mga hentil ay nagtatayo ng kanilang sariling katotohanan in unrighteousness. Ang free will ni Aristotle ay walang kahulugan sa Diyos. Ito ay pilosopiya lamang. Posible mong matanong, ang free will ba ay naaangkop sa pananampalataya kay Kristo? Pwede ba? Balikan natin ang structure ng pakikitungo ng Diyos kay Paraon. Kailangang marinig ang utos. Ang tatanggap ay si Paraon at isang sagot na oo o hindi. Ang structure na ito ay nagpapaliwanag ng faith. Ang faith ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos ng target audience. Kapag narinig ng tatanggap ang tagubilin o ebanghelyo mula sa Diyos, pinaniniwalaan niya ang impormasyon at pagkatapos ay tinatanggap niya ito bilang katotohanan. Kumpleto na ang faith. Sinabi ni Paul sa Body of Christ, kayo ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa na nagpapakita ng pagkakumpleto. Kaya't ang Biblia ay hindi nagturo tungkol sa free will dahil hindi ito kumpleto. Gayunpaman, dahil sa theology na pagpapalit natin ang faith at free will. Ngunit ang free will to not believe ay hindi faith, kaya't hindi marapat na ituro ang pananampalataya sa pamamagitan ng theology of free will. Bukod dito, ang free will ni Aristotle ay hindi tinukoy ang Diyos ng Israel kundi si Zeus dahil siya ay dayuhan sa kaharian ng Israel noon. Tinawag ni Paul ang karunungan ng mga Griego na wind of doctrine, philosophy, pandaraya ng tao o mga rudiments ng mundong ito.
Walang silbi ang mga ito kay Pablo at sa katawan ni Kristo. Isa pang tanong, pinipili ba natin ang magkasakit? Ito ay isang tanong mula sa mga nagkakaila ng pagkakaroon ng free will, ngunit pinag-aaralan din ang free will. Maririnig mo ito mula sa mga Calvinist at Universalist, na okay lang na maniwala o hindi maniwala dahil para sa kanila walang free will. Tulad ng sinabi natin kanina, ang free will ay hindi pananampalataya. Pinagpapalit nila ang free will at faith, kaya't ito ay nakakalito. Ang theology na walang free will ay isa pang pilosopiya upang salungatin ang free will. Pareho silang lumilihis mula sa structure ng faith na dapat mayroong tagubilin, ang kinakausap o audience at pagsunod o pagtutol. Kung may magsasabi sa iyo na walang free will dahil ang tao ay hindi pumili na magkasakit bilang halimbawa nila, ito ay pandaraya. Paano naging desisyon ang pagkakasakit? Lahat tayo ay tumanggap ng kamatayan dahil lahat ay nagkasala. Pumasok ang kamatayan at kasama nito ang sakit. Kaya't ang pagkakasakit ay hindi dahil sa pinili mo magkasakit. Sa halip, ito ay earned, kaya't lahat ay nagkakasakit. Nakikita mo ba na ang philosophy ay itinatanggi ang katotohanan na tayo ay makasalanan? Maaaring ang philosophy ay mula kay Satanas, di ba? Binibigyan tayo nito ng katotohanan sa walang katotohanan para hindi natin makita ang kaligtasan. Nakikita mo na ba ang pagkakaiba ng faith and free will at hindi sila pareho? Nakikita mo na ba ang katotohanan na marami ang nahulog sa philosophy at theology ni na Aristotle?